Ang mga tausug o sulok ay isang pangkat etniko sa Pilipinas at Malaysia. Ang katawagang tausug ay nagmula sa mga salitang tao, sug na nangangahulugan mga tao ng agos. Ingles, people of the current, na tumutukoy sa kanilang lupain, tinubuan sa kapuluan ng sulok. Ang mga tausug ay tinatawag na sulok sa Sabah, Malaysia. Ang mga tausug ay bahagi ng mas malaking pangkat etniko na Moro, ang ika-6 na pinakamalaking pangkat etniko sa Pilipinas. Meron sila noon na isang nagsasariling estado na tinatawag na sultano ng Sulu, na dating pinagmalaas ang kanilang kapangyarihan sa buok na sa ngayon ay binubuo ng mga lalawigang Basilan, Palawan, Sulu, Tawi-Tawi at ng estado ng Malaysia na Sabah, dating hilagang Borneo. Ang isang moske ay isang lugar ng pagsamba sa Islam, kahit na ang mga panalangin ay maaaring gawin ng pribado, alinman sa loob ng bahay o labas. Halos lahat ng komunidad ng mga Muslim ay naglalaan ng espanyo o gusali para sa panalangin ng kongregasyonal. Sa panahon ng pagdarasal, ang mga Muslim ay panandaliang lumuluhod at dinidikit ang kanilang mga noo sa lupa bilang tanda ng pagpapasakop sa literal na Islam sa loob ng Diyos. Ang kasal sa Islam ay magaganap matapos ng magkasundo ang lalaki at ang wali ng babae. Sa isang kondisyon, sasang-ayon din ang babae. Lalo mainam kung gaganapin ang kasal sa ganitong paraan, kaysa ang paghiling ng lalaki sa wali ng babae na ito ay pag-asawa sa kanya. Ang pangalawa ay pagsasang-ayon naman ng wali ng babae sa kahilingan nito. Ang pangatlo, ang pagtanggap ng lalaki na aasawahin niya ang babae. Sa pagdaos ng kasal, kailangan ito ay daluhan ng hindi bababa sa 2 saksing lalaki. Matapos ito ay lalaki at babae ay nagiging mag-asawa sa mga mata sa batas ng Islam. Ipinahihintulot na kumuha ang lalaki ng isang tao upang kumatawan sa kanila. Ang mga kakanin ng mga tausug ay hindi lamang masarap, kundi may malalim na kahulugan sa kanilang kultura at tradisyon. Ang bawat kakanin ay may kasaysayan at kadalasang hinahanda kasama ang mga pamilya na nagpapalakas ng kanilang ugnayan at pagpapahalaga sa kanilang kultura. Ang mga ulam ng mga tausug ay nagpapakita ng kanilang kasaysayan at panananampalataya. Ang paggamit ng mga lokal na sangkap at pampalasa ay nagpapakita ng kanilang kahusayan sa pagluluto at ang kanilang malalim ng paggalang sa kanilang kultura at tradisyon. Ang pangalay ay higit pa sa isang simpleng sayaw. Ito ay isang mahalagang simbolo ng kultura, kasaysayan at panananampalataya ng mga tausug. Sa bawat galaw at indayog, ipinapahayag ng mga mananayaw ang kanilang pagkakakilanlan at pagmamalaki sa kanilang pamana. Ang isang buwang pag-aayuno sa Islam ay tinatawag na Ramadan. Ito ay isang banal na buwan para sa mga Muslim at tinuturing na isa sa 5 haligi ng Islam. Narito ang mga mahalagang aspekto ng Ramadan. Ang Ramadan ay isang panahon ng espiritual ng paglinis, pagninilay, pagsasakripisyo at pag-aayuno o saum na ginagawa bilang paraan ng pagpapakita ng pagsunod at paggalang sa Allah, sa pagpapalakas ng disiplina sa sarili at pagdama ng pakikiramay sa mga mahihirap. Ang Ramadan ay nagtatapos sa pagdiriwang ng Eid al-Fitri, isang mahalagang pagdiriwang na nagpapakita ng pagtatapos ng isang buwang pag-aayuno. Sa araw na ito, sinimulan ng isang espesyal na panalangin o salat at al-Idil at pinagdiriwang kasama ang pamilya at komunidad. Ang mga Muslim ay nagbibigay ng zakat al-Fitr, isang espesyal na kawang gawa bago ang panalangin ng Eid.
ang Ramadan ay hindi lamang tungkol sa pag-aayuno, sa pagkain at pag-inom, kundi isang panahon ng espiritual ng pagbabalik loob, pagpapalakas ng pananampalataya at pagkikiisa sa komunidad. Kapag namatay ang isa sa membro ng pamilya, ay agad na pinapatawag ang mga religious officials upang magsagawa ng ritual para sa patay. Ang katawan ng namatay ay binabasan ng salita mula sa sagradong aklat ng Quran. Ito ay magpapatuloy hanggang sa mailibing ang bangkay. Pinaniniwalang ang mga salita mula sa Quran ay ang siyang nagbibigay liwanag sa espiritu ng nangamatay na tao. Ang kultura ay isang mahalagang bahagi ng buhay ng tao. Ito ay nagbibigay ng kahulugan, layunin at direksyon sa mga individual at komunidad na tumutulong sa kanila na namumuhay ng may pagkakaisa, kasiyahan at kasaganahan.